Ania ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. 5 ka scammers nga gidakop sa kapulisan hingpit ng gikasuhan. Tindahan sa Barangay Conel Jensen gi-hold up. 10,000 cash ug mga cellphone na dagit. Publiko giawhag nga magpatala sa otoridad kung mabiktima sa mga hold-upper. 2 ka panimalay sa Barangay San Isidro Jensen gipangguba tungod sa away sa yuta. Og drug den nabulabog sa otoridad. 12 ka individual sikop. Jen, maayong hapon. Adlawng Sabado, Hulyo 20, tuig 2024. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga maghatod sa inyong mga balita nga sakop sa Jen. Ug kini ang Ronda Brigada. Hingpit ng gikasuhan ng 5 ka mga tigdumala sa Kahayag Investment Scheme, human midangop sa CIDG-12 ang mga nahimong biktima aron formal nga ipasangat ang ilang reklamo batok kanila. Mga nahabiling tigdumala ug ang founder sa maong scam padayong gi-monitor sa kapulisan. Ibrigada mo, MJ Fernandez. Hingpit nang napasakaan og kasong large-scale estafa ang 5 ka mga tigdumala sa Ocane Kahayag Investment Scheme human midangop sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG-12 ang ilang mga nabiktima aron formal nga pasangat og reklamo batok kanila. Sa Pulumulok South, Cotabato, gipasaka ang kaso asa gibutyag nga wala matod pay girekomendang piyansa ang large-scale estafa. No po, actually po we already filed the case, no. Natapos na po ang inquest natin sa Polomolok, no. Fiscal office natin sa Polomolok. So napaakyat na po natin ang kaso based on the complainant. We filed a case for a large scale estafa. Gawas ni ini, gibutyag ni Pineda nga paday ng ilang investigasyon kalabot sa mga illegal nga transaksyon sa mga suspect ug padayong pagmonitor sa gikahimutangan sa mga nagpasiugda sa maong scheme. We do believe sa ubang area they operated already for 2 months, and ang ubang area naman they opened just recently, they operated only a month. So ang sa mo pagka-receive sa mo sa information, so right then and there nag-conduct may intelligence plan on how to identify these people, and it so happened na naka-react dayon ng atong kapulisan. Usa si alias Lisa ang naghulog ug nag-invest sa Kahayag Investment Scam ang gahandom nga mabalik pang iyang kwarta bisan og daw sa wala nay paglaom pang mabalik ang operasyon sa maong grupo dungan sa paghatag og mensahe sa mga sama niyang nabiktima. Dili na jud sila motro jud og napay unsay mga investment diha maabot, di na jud sila motro. Sa karon, nagpabilin sa kustodiya sa CIDG-12 ang mga dinakpang scammers. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News. Gikaalarma sa mga residente sa Poroco Dagri, Barangay Conel Jensen ang usa ka insidente sa matud pa pagpang-hold up. Sa usa ka tindahan, asa nakuha sa mga suspect ang mga cellphone ug cash nga nagkantidad og 10,000 pesos. Nagabalik si MJ Fernandez. Kinsa ba nagdahom nga ang tindahan nga kini sa Poroco Dagri, Barangay Conel ning syudad ang gisulod sa mga kawatan. Nahitabo ang pagpangawat pasado 10 sa gabi ning Hulyo 19. Base sa inisyal nga report, 2 ka armadong lalaki ang niabot o kalit nga nisulod sa tindahan asa gilayong nagdeklarag hold up. Tungod sa kahadlok sa mga biktima, wala na matod pa sila nakapalagpa og nakuha sa mga suspect ang mga cellphone ug cash nga mobalor sa giban-abana ang kapin 10,000 ka pesos.
Medyo hinay lang yung tingog tapos declare lang siya nga mukuan lang daw. Dili lang daw ko maglihok, dili daw magsaba. Ano siya tapos dito sulod. Pero una-una, bro, siya ka ng customer lang. Wala dito sulod. Sulod siya. Sulod gid siya. Kung sa ilang gisakyan. Ang ingon sa katong mga nakakita, nagmotor lang daw kay layo mugod lang giparkingan silang motor. Pila po sila kabuok initial. Dalawa lang gid daw sila. Dalawa lang ilang nakita eh. Wala man sila gipasakitan sa inyo. Wala man. Kaya sa liban lang tong pagtion niya nga pinaduot na ba. Sa imo ha? Asa gitiyon sa? Diri sa akong likod. Sa batok. Baga akong tatlo at ato ka cellphone tapos na yung mga kapitong mga guba nga cellphone gipangguha pud nila. Ba? Bali mga siguro kung cellphone ng kuantanan unom siguro kabuok. Kwarta siguro mga nasa 10 to 12K siguro ana. Dunay mga CCTV sa maong tindahan apan dili na ma-recover ang footage tungod naka-connect kini sa cellphone nga apil usab matud pang nakuha sa mga tulisan. Gituuhang na monitor na ang lihok og operasyon sa maong tindahan rason nga dali na lamang alang sa mga suspect ang himuon ang maong krimen. So before 10 kuanan gid nila. Kay katong nga time mo gud na nag-inom dira sa Picas, wala sila ka-atraka pa siguro na time. Mingaw na So katong pag-uli na to nila, mingaw na siya. Mingaw na kayo. Abri pa ang duha ka tindahan diri, abri pa. Pero ang nakakita katupong customer unta nila. Wala siya bodayon kay tapay man na barag sirado na do pero open pa na ang mga sako. Ang diri lang may sirado. Nga ang kini sa to nga open pa ang sako ana kay sako lang man na siya. Okay, ingon pa tong babae mo palit to siya wa siya kadidayon. Burag tuyo pa siguro to sa gayon man ba kay kuan daw kanang kanang abrag alanganin siya mo palit kay basig kuan na tanaw niya ang babae naka paingon to magsimasa god. Yang bana na diha nagbantay. Mga bata daw duhan daw dire. Sa bahin usab sa kapulisan, gibot siya ni Police Major Wesley Matiliano nga sa karon padayon pang gihimong investigasyon ug pagpailawom sa validation sa gialegar nga pagpang-hold up. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News. Gikakurat sa pipila ka residente sa Purok Bayanihan, Barangay San Isidro, Jansan ang batud pa pagpang-hold up ngadto sa usa ka delivery rider. Samtang kapulisan, padayong ginaberipika ang insidente ug giawhag ang publiko nga magpatala sa otoridad. Ibrigada mo, Enemy Mugpon. Nagkaguliyang ang mga residente sa Purok Bayanihan, Barangay San Isidro, Jansan, pasado alas 10 sa gabi Hulyo 19 tungod sa gikaingong tulisan nga nidagan og nitago sa nahisgutang lugar. Sumala pa ni alias Bob, nangayo kaniya og tabang ang usa ka delivery rider nga gituli sa wala mailhing mga lalaki. Oldapir daw. Tapos, Tabangan po na mo. Dala sa may 7-Eleven. Ayos sa tabang. saan gingon? Na oldapir daw. Wala na nakita. Dili to taga dere? Dire, nisulod yun dire. Ay, dagar man to. Niambak siyang kuhan. Niambak sa yung kaubakan. Biyagi to niya yung kaubang kaganina. Sumala pa sa mga nakakita, gigukod sa delivery rider ang duha ka lalaki nga sakay sa usa ka tricycad, human nga gikuha sumala pa ang iyang bag. Apan pag-abot atubangan sa usa ka gasolinahan sa nisgutang lugar, na-recover sa delivery rider ang bag human kining gilabay sa tulisan. Wala na sab gigukod sa mga residente ang tulisan tungod na hadlok na sab sila. Sikat man to, dua ka buok. Nang nadumig to naman kay basig na idala. Wala na mo gidolan. Gigukod ninyo tong laper? Wala po. Kaya nado po may basig na idala ba. Kami Samtang, gibot siyag sa hepe sa San Isidro Police Station nga wala mi patimaw sa presinto ang delivery rider nga gikaingong gitulis. Actually sa report niya na kay alleged dog hold up no, pero wala po na to na unsa kay wala pa po tayo nawala, although sa ilahang revelation sa to agapon wala pa po sila nagpa-record na, wala po nag-report sa station ang mismong gi-hold up no? So actually sa Lagaw na tong area, kaso diri daw ni dagan daw ang alleged daw hold upper sa San Isidro area no. Tapos sa karon atong ginapaluapan ulit kung pwede na to makuha ulit ang istorya sa to ang tricycle driver. Pero so far sa gabi di po nato ma-sure jud kung sa pang itabua. Wala po nato nakuhaan o affidavit o wala po nagreklamo tong ginaingon nila hold up. So karon ulat lang ta kung na mag-report dito complaint dito sa to station. Giawhag na lang
Gihatag sa opisyal ang publiko nga magpatala sa pinakaduol nga presinto kung mabiktima sa mga kawatan ingon man sa mga hold-upper. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon, Brigada News. Nadamyos ang duha ka panimalay sa Purok Nieri, Barangay San Isidro, Jensan, human kining giguba sa grupo sa kalalakinan. Away sa yuta nakitaan nga hinungdan. Ibrigada mo, Enami Mugpon. Sagol, kasubo ug kalagot ang gibati sa duha ka pamilya sa Purok Nieri, Barangay San Isidro, Jensan, human nga gipang guba sa grupo sa kalalakinhan ang ilahang panimalay. Naitabo kini alas 10 pasado sa buntag, Hulyo 19. Sigon sa tagbalay nga si Marigold Octaviano, adunay usa ka sakyanan nga miabot sa naisgutang lugar sakay ang wala mailhing mga lalaki nga nakatabon sa nawong ug nagdala og mga martilyo ug bara. Kay tingala na lang ko nanay nila gubo. Nya paglantaw na ko wa na naglagubuhanay na. Nya katong lalaki nga murag ilang leader mao gitoy nanugo nga sige bakbakin ninyo ni. Nya gipangutanan nako og na ba siya papel gigunitan. Nya iya rang giana nya murag Xerox pagyud. Nya di gini ipakita nya nagkuan pagin mi ato nag-agaw-agaw pagin mi sa papel nga iyang gigunitan. Nangabuak ang tanang salamin sa bintana nilang Octaviano ug nangabuslot ang ilahang pader. Lakipsab ang panimalay nilang Emeros Espinosa nga wala pa mahuman og construct, giapil og guba sa maong mga lalaki. Ginan ko sa akong amo nga nang uli sa dito uli kay ang balay ninyo dito ba nakita ko sa video mo to gay lakilak na kung pag-abot ko yung ani na unya ang akong anak nagaano na pud siya kay hadlok pud lagi sila kay ang mga tao lagi daw kuno kay pila ka buok diri do 5 tapos nag-ingon tong mga tao nga nang ayaw sa ninyo dira tiwasa diri ang unahan ana. Kahibaluan nga anaa sa 8 ka pamilya ang nanimuyo sa naisgutang lugar. Nagtuusab sila nga buot sa maong mga lalaki nga pahawaon sila sa maong dapit apan dili nila madawat nga ipaagi sa pagguba sa balay ang ilahang himuon. Kami kabalo naman may samong sitwasyon diri ma'am kanang syempre mo hawaay man jud ta og boto na-hunahon paminaw na ko murag iya man tingali ni sa DP pa kay ang muhon sa dalan murag naa pa jud diri sa likod sa among balay. Manghawa gud mi og pahawaon gud ta. Pero dili sa ingon ani ba nga pamaagi nga murag harason. Kani kay Nieri ni kung bayaw ka 1970 pa sila ni nagwapuyo. Kining asawa man ako ning manghod ini sa kuan manghod sa secretary nga sa igsoon la manghod. Nagaminyo mi 1987 nya puro diri nagibinagpuyo po 97 to mga bata nako nga tao na kining nabilin 1.8 nya natingala gani ko nga katong mga tao 1.8 mailang gi ko nga diri na may sa karsada katong namatay nga ugangan na mo nga moy kanang tinat diri sila may kinamugulangan man na siya na pwede puli. Samtang sa bahay ni Kapitan Frederick Yumang, una nang miadto sa Barangay San Isidro ang nagpailang claimant sa maong yuta og nagsulti nga ipatawag niini ang mga nanimuyo sa lugar apan nakurat ang opisyal nga gipangharas na ang mga residente. Napoy gidapapantay na ako sa mga tanong dito. Giharas lagi sila mga pambungga gila mga balay. Sa karon, takda na niining ipatawag sa barangay ang tanang nalambigit sa maong luna aron mahusay ang problema. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon, Brigada News. Sikop sa gikasang operasyon sa PIDEA 12 ang 12 ka mga individual human gisulod sa otoridad ang usa ka panimalay nga gihimo isip usa ka drug den sa Lot 5 Block 24 Employees Village, Barangay Fatima ning syudad sa Jensan. Base sa report, giila ang mga dinakpan nga silang alias John Ray Portugal, 52 anyos, usa ka electrician, Rex Celestial nga 53 anyos nga usa ka habal-habal driver, alias Ana 51 anyos, Clint Tiyabot 18 anyos, Roniel Berones 37 anyos nga usa ka construction worker, Reni Paras 43 anyos, Jesmo Godinez 40 anyos, Mar Beloncio nga 33 anyos ug usa ka construction worker, Raymond Vidal, 37 anyos, nga usa ka fish vendor. Mark Katig, 43 anyos. Lloyd Celestial, 51 anyos, ug Dominic Pacquiao, nga 38 anyos, ug pulos mga residente sa Jensan. Nakumpiska sa operatiba ang 14 ka pakete sa gituuhang shabu, nga gibana-bana ang mubalor sa 57,000 ka pesos ang kantidad niini. Pulos magatubang og kasong may kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek ug kasamtangang nakakustodiya
sa PDEA 12 Detention Facility sa Coronadal City. At tangi sa among pagbalik, duha ka low pressure area posibleng mahimong bagyo matud sa Pag-asa. 58% sa mga Pilipinong pamilya na sinati ang kapigaduhon matud sa usa ka survey. PBBM niubos ang performance o trust ratings. Residente dunay komento. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Posibleng mahimong bagyo ang duha ka low pressure area nga ginabantayan sa Pag-asa. Nakitaan ang una nga LPA 225 km sa Calapan City Oriental, Mindoro o sa bahin sa West Philippine Sea. Posible usab mahimong bagyo ang nasangpit nga LPA samtang palayo sa Philippine landmass. Nakita usab ang ikaduha nga LPA 840 km sa Eastern Visayas ug posibleng mahimong bagyo samtang naglihok sa amihanang kasadpan sa Philippine Sea. Sigon sa Pag-asa, dili kini mo landfall o galing mahimong bagyo ang duha ka LPA. Oras nga mahimong bagyo, tawagon kini nga Karina ug Dindo. Ang ikatulo ug ikaupat nga bagyo nga musulod sa nasod human ang bagyong Aghon ug Butsoy. 58% sa pamilyang Pilipino ang nag-ingon base sa Social Weather Station Survey nga nagkalisod sila sa pagkakaron. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo Laizel Labajo. 9 katuig ng habal-habal driver ang 57 anyos nga amahang si Romeo Abogada. Ang 200 pesos nga income niya matag adlaw. Dili na paigo sa konsumo, labi na nga duna kini unom ka anak. Tungod gawas pa dinhi ang iyahang konsumo sa gasolina. Rason nga usahay, kausa na lang matud pa siya mukaon sa usa ka adlaw. Payat kayo eh. Murag ka surindiro na ganita o wala pa'y mga estudyante, surindiro yun. Doon na matud pa'y trabaho iyahang asawa, apan dili sab paigo sa ilang uban pang panginahanglanon. Igo na lang matud pa sila makapalit og bugas. Bali duha ka eskwela ma'am. Nya bali ang akong duha pod, ngunda po eskwela, ngita pag trabaho para makatapang sa moa. Bisan ang construction worker nga si Charlito Kumang, anaa sa 403 pesos ang adlaw. Bisan 8 oras lang ang trabaho, ga-overtime na lang siya aron madungagan ang income. Uli pa ko makikita na akong mga pamilya na ako nga mga kaon sakto. Bahala ako wadi ko yung mga sakto ang kaon yung kaon. Basta pamilya na sigurado. Matag adlaw, ginabaktas na lang matud pa niya iyahang trabahuan paadto ug pauli aron lang makadaginot. Bisan pa man duna matud paghihapon siya angay ikapasalamat luyo sa kalisod sa panahon. Iko na ko bisan lag ginamos na usada basta importante sila. Ako lang ikaw nga sa kong guling tagaan og maglaw sa Ginoo kay mao ginaw kapital. Nga sa matag adlaw nga dili masiro ang amuang pag sa amuang tawag nga pagkaon sa matag adlaw ba nga dili masiro. Sa usa ka survey sa Social Weather Station nga dunay 1,500 respondents, 58% kanila ang nag-ingon nga nakasinati ilahang pamilya ug kapigaduhon. Sa self-related poor families, pinakataas sab sa Mindanao asa dunay 71% kanila ang nag-ingon. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News. Niubos ang trust ug performance ratings si President Ferdinand Marcos Jr. base sa usa ka survey ning bulan sa Hunyo. Mga residente dunay nagkadaiyang komento. Ibrigada mo Laizel Labajo. Migula sa survey sa Pulse Asia Research ning bulan sa Hunyo nga dunay pag-ubos sa performance ratings ni President Ferdinand Marcos Jr. Gikan sa 55% ni atong bulan sa Marso. Niubos kini og 2% nga karon anaa na lang sa 53%. Komento pa sa usa ka bus driver base sa pagpamalakad ni PBBM sulod sa duha ka tuig. Medyo diubos man pod kay medyo wala magud nang tuman katong mga kuan pod niya sa una katong iyang mga saad gud. Dili lang ang performance ratings ni PBBM ang niubos, kundi bisan iyang trust rating aduna sa pag-ubos. Ang kanhi niyang 57% nga trust ratings niadtong bulan sa Marso karon niubos ngadto 52%. Pila pa sa niubos ang pagsalig sab kaniya ang usa ka vendor nga si Tatay Jun Duliegas. Ang gyud kay ang iyang mga pangako wa gyud matuman.
Bisan pa man ang mga residente nga silang Joy Obliopas, pagtuo na nila ang pag-ubos sa trust rating sa presidente. Tungod sa ilahang kaugalingon, mausab ang opinyon. Baga ka ng kampante ko nga ay okay ni siya si BBM kay karang murag ko. Pero mo lang to pag abot na sa ang ani nga sitwasyon murag nakita na ko ba nga ay ana di ay. Pila na ko katuig nga wala lang gyapon murag. Imbis nga tong ingon niya nga magmaharlikan level ang Pilipinas murag wala man nagkuanay noon. Kung miubos ang pagsalig sa katawhan kang PBBM, mitaas usab ang performance rating ni Vice President Sara Duterte Carpio ngadto sa 69%. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News. Lauman matod pa nga ipang-release na sunod semana ang prangkisa sa mga tricycle sa Jensan. Gikalipay kini o ginapasalamatan sa grupong nagkakaisang Yellow Plate Tricycle Drivers Association ang takdang pag-release sa LGU sa mga prangkisa sa umaabot nga Martes, Hulyo 23 ning tuig. Sumala ni Roberto Gallio nga gitawagan sila sa Public Safety Office alang sa schedule maong nalipay sila nga mahimong legal na ang ilang pagpamasada. Giang kurusab ni Gallio nga dili 100% sa iyang grupo ang mahatagan og prangkisa tungod sa ulahi nga pagproseso sa ilang mga papeles. Apan nagalaom ang naisgutan nga dili madangtan og dugay ang pag-release sa naisgutang prangkisa. Sa atong mga green plate pa nga ma-apply pa lang og franchise, medyo naglisod po ang uban kay bisan tuon nga diri sila nagpuyo or diri po narestro ang ilahang motor po ang ilahang CR ang address sa layo nga lugar so dili man i-honor sa ato ang motorized sa Jensan nga makakuha og franchise. At ang isa among pagbalik 30 million pesos igahin nga pondo alang sa flood control project sa Barangay Ladol, Alabel. Bagong DepEd Secretary formal na nga giproklama. Practical shooter sa Jensan musulong sa usa ka firing competition sa Bali, Indonesia. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Aron solusyonan ang pagbaha sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province, migahin na og pondo alang sa flood control project ang Congressional Office sa Sarangani. I-brigada mo, Danny Cassie. Gitubag sa buhatan ni Sarangani Lone District Congressman Steve Chungbiansulon ang gipanghinaot sa konseho sa Barangay Ladol sa Alabel, Sarangani Province nga gahinan sila og pondo alang sa kasulbaran sa baha. Gikumpirma sa Chief of Staff sa kongresista nga pinaagi sa usa ka resolusyon nagahinan og 30 milyones pesos ang maong barangay isip flood control project. Apan, giangko ni Engineer Gerald Pasiol nga kulang pa ang gigahin nga pondo sa maong proyekto. Kabalota nga taas-taas pa gyud ang area, ang stretch nga wala pay flood control. So, Congressman Steve is working very hard nga mapunduhan na pud sa next year additional. Ang kapitan sa barangay, hilabihan nga nalipay human na siren nga gitubag ang ilang hangyo nga alang sa maong proyekto. Sumala ni Kapitan Abdon Blanco nga luyo sa dili paigo sa kinatibukan nga proyekto ang gigahin nga pondo. Apan mapasalamaton sila tungod nga mahinahinayan sa pagsulbad ang ilang problema sa baha. Tungod nga, ini nga akong barangay, amo ginisa ang kung baga sa buhusan sang mga iba-iba nga mga barangay nang gikan sa ilaha nga mga tubig baha. Diri mag-agi sa akong barangay diri sa Barangay Ladol, sir. Samtang ang residente nga si Marvin Sinas ang daling nakapasalamat nga nahinahinayan sa paghatag og tagad ang ilang problema sa baha. Naghangyo ang tao ko sa bukuan sa mga tao kuan nga musugot unta sila oy kay arong kuan masulbad ang problema dili man kay isa ra ka tawo ang makuan mapituhan daghan ang mapituhan. Kahibaluan nga anaa sa state of calamity ang Barangay Ladol karon. Human nga mikabat sa 58 nga panimalay ang naapektuhan sa pagbaha gikan sa 4 ka purok. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Cassie, Brigada News. Giproklama na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Senator Juan Edgardo Sani Angara isip bagong Department of Education Secretary. Kahinumduman noong Hulyo 18,
Opisyal nga namuno si Senator Angara isip Deputy Secretary human ni resign sa maong posisyon si Vice President Sara Duterte Carpio. Mensahe pa sa bagong Deputy Secretary nga mapasalamaton siya sa pagsalig sa presidente aron hawiran ang dakong responsibilidad. Makigkoordinar usab matud pa siya sa presidente alang sa hisgutan ng reforma sa education system alang sa benepisyo sa learners. Nangandam na ang mga practical shooters sa Dakbayan alang sa Australasia 2024 shooting competition sa Bali, Indonesia. Ang world champion nga si Khalil Viray, personal nga mialalay sa pagbansay sa mga mahimong partisipante. Ibrigada mo, Danny Cassie. Dedikasyon, kauban sa disiplina ug pag-ampo ang gikinahanglan aron nga makabot ang pangandoy nga mahimong world champion. Kini ang lakip sa mga sekreto nga gipaambit ni Khalil nga nahimong European o World Champion sa natad sa shooting competition. Pagpaklaro sa nisgutan nga siya ang medayo sa Dakbayan aron nga maalalayan ang mga shooters nga moapil sa Australasia sa umaabot nga Agosto 24 hangtod sa 31 ning tuig. May training, may mga students po ako ngayon dito sa Jensen na shooters din po natin dito sa Pilipinas. Hindi rin naman po sila beginners. Ayun, matuturuan ko sila ng technique para mas umangat pa po yung level nila sa shooting. Samtang giangkon sa presidente sa Metro Jensen Gun Club Incorporated na nakaandam na sila nga iwarawara ang bandila sa Pilipinas sa maong kompetisyon. Pagpaklaro ni Animas nga sila ang mosalmot sa Australasia aron nga mapasaka pa ang ilang kumpiyansa sa pagdula sa mga kompetisyon sa gawas sa nasod. Maong padayon ang ilang mga ginapahigayon nga mga pagbansay. Ready naman mi, 100% always. Always naman. Oo. Alang sa mga mahilig sa maong dula, ginamaymayan ni ini nga mas maayong moapil sa mga gun club aron nga magiyahan, kalabot sa mga pusil o mga gamit nga angayan nga gamiton. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Cassie, Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donations, mamahimo kini ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated security bank account number nga makita karon sa inyong mga TV screens. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang dinhilang sa Enalacay Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ug sa mga gustong mahimong brigada volunteer, pwede pod kamong dangop dinhi sa estasyon ug magpalista. Mao kana ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Sabado. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko, way sagol nga bakak, tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada Hannah Perez, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.